Sir, kung di na pwede gamitin ang UMID card, then next week mag-apply ako ng loan. Paano sir? Wala akong card noon, unang in-applyan. Binigyan nila ako ng UMID card agad. Ito po doon sa ating episode tungkol sa circular ng GSIS na hindi na po sila mag-i-issue ng ito pong UMID card, no, na yung card mismo. Kasi papalitan na po yun ng isa pong digital ID. Kung kayo po ay mayroon ng UMID card, hindi naman po mawawala siguro yung visa ng card na yon. At the same time, di ba, yung UMID card kasi na natatanggap natin sa GSIS ay una, nagsisilbi siya bilang isang valid ID, no, isa siyang ID. At the same time, isa din po siyang ATM card na connected sa account natin doon sa Government Servicing Bank at based sa record ni GSIS. So, ibig sabihin ay doon papasok sa UMID card na yon na nagsisilbing ID at ATM card, doon papasok ang proceeds ng loan mo. Kung ikaw ay mayroon ng UMID card na ganyan, ay hindi po magiging invalid yung pagiging ATM card niya. Doon pa rin po papasok. Magagamit mo pa rin po yon. Ang sinasabi lamang doon sa circular, yung po mga wala pang UMID card, no, hindi pa nabigyan, at maging yung mga bago na magiging miyembro ng GSIS, hindi na sila bibigyan ng yung physical na card ni GSIS. Yung ibibigay na lamang ay yung ATM card galing sa bangko na siya po magagamit nila to withdraw any loan proceeds or any po na claims from the GSIS. Yung ID ay hindi na included doon sa card mismo, kundi isa na pong digital ID na siya pong siguro nakakonect doon sa GSIS Touch. So, it does not mean na yung mga may UMID card na ay magiging invalid na yung existing ninyo. No, ganun pa rin at pagagamit pa rin po ninyo yun. Yung mga bago lamang po, yung tinutukoy doon na hindi na mabibigyan ng itong UMID card kasi magiging GSIS digital ID na po. At yung card for the ATM, yun na po mismong ATM card galing sa bangko. So, ganun na po yung mangyayari. Wala pong problema sa mga existing na may UMID card ng GSIS.